Hi guys! Welcome back to my channel. So after 4 years or 3 years, mga ganon. But anyway, for this video, as you can see sa title naman, okay, I'm going to have my rhinoplasty, my nose surgery, nose job. I don't know what you'll call it, pero yes, I'm going to have it. Today is November 21. Tomorrow, I'm leaving for Manila, November 22. Kasi I'm going to have this like test, some cardiopulmo test. And then my surgery is on November 24, Monday. So yeah, I just wanted to vlog this journey because it's a very special moment para sa akin. Family history lang. Last 4 months, wala din. Wala. It's the day. So, I'm going down to Chowking kasi yun yung 24 hours. Tapos, it's 3:30 something. And last meal ko is 4 a.m. Kasi dapat wala na akong kakainin after that. So, I'm going down with my mom. Lalabas pa kasi kami dito. This is a private so agent cuts. Okay. Thank you. Ito na lang po. This is for cold lang. Yes po. Like you can use naman po. Okay. Instructions. Kailangan mo din mag-take. Okay. Ay, ano po sa natin? Kasi usually, yung plastic is last. Waiting area lang to. I'm just waiting for Doc. Okay guys, no turning back. One eternity later. Over sa anesthesia. Nakita ko kasi sa Mika Salam. Actually, si Mika Salamang kayong nakapush sa akin. Talaga Ganda, no? Oo. Hindi mapigilan niya sobrang towers na. Ayun nga, support mo. Oo. When ba yung pwede akong tumawa yung tawang-tawa talaga? Kapag once na yung sugat natin is healed na. Kasi minsan, pag sobrang stretch ng balat, baka mag-open kasi. Okay. Pero mga after 2 weeks, pwede na. Hi guys. Nasa recovery room na ako. I'm done. Okay, thank you. And medyo manhid pa ang upper lip ha. Ito, very, easy recovery lang yan. Hi, praying for easy recovery. Hi! Parang okay na. Kasi ka na. Magana ako. Tsaka mahaba din yung tulog mo kaya talagang ganyan yung eyes mo.
I can't believe it. I did it, guys. I did it. So this is what the recovery room looks like. There's my stuff. Nandito ako. These are the instructions. So this is what the table looks like. Just finished eating, and as you can see, super dugo na siya now. Like, I'm blowing it lightly. Ano ba yan? Parang binoblow ko siya, parang ganon. So guys, habang naliligo ako, bigla siyang tumulo. So, binilasan ko na lang. Actually, hindi ako naligo. Nag-wash lang ako ng down. But yeah, it's bleeding. Para siyang mga thick na sipon. Ganon. But it's normal, guys. And look, parang nagsaswell yung face ko. But yeah, it's normal. Oh my god, guys. If in person makita niyo siya, mukha akong foreigner. Look, it's gross, guys. I'm sorry. If mapansin niyo, hindi siya super pantay. It's normal again. I really want to sneeze right now, pero hindi ko alam kung baka matapon yung ilong ko. Listen. Grabe sipad. Hindi naman ako pwedeng mag-blow ng nose. But I bought mga cotton applicator. So yeah. Pero na pala guys. 10 p.m. Ano na? Ang dugo maluwat. Ano mo? It's not dugo, it's sipon. Eh, pag pinabutit siya, nang lingkod na dito, lingkod mo. At ko na yung TV, kung gusto mong kita, kasi tumanin. Dapat guys, hygienic pa rin. As you can see, may dugo na naman. Actually, that's not dugo. It's more on sipon. Guys, sino siya? Hi guys, it's 5:40 a.m. I'm eating egg pie. Bawal ako ng egg pie, guys. Kasi bawal daw ako mag-eat ng seafood, chicken, and egg. So far, it's not bleeding. Kung pain, no pain. Also here, wala namang pain. Yung feeling here, it's parang, it's tight. Ganon yung feeling niya. I'm the only one here. I slept like this, guys. I'm telling you, I slept like this. So later, I'm gonna sleep there. So I have here tissue, cotton applicator, tissue, and my water with straw. Guys, important yung straw kasi you won't be able to drink. So, straw. This is what I look like right now. I gotta sleep like this. I'm gonna try to sleep kasi kulang talaga yung sleep ko, parang 2 hours lang. So habang wala silang mama dito, I'm alone. I'm going to try to sleep. I look like a fish.
Guys, naligo na lang ako. Natulog na lang ako. Gumising na lang ako. Wala pa din yung results. It's almost 5 p.m. and wala pa din. Ilabas nyo na. Hey guys, welcome to the 4th day post-op update. So, as you can see, namamaga pa rin naman ako here, but not so much na super duper obvious. And yung lips ko, upper lip, medyo okay na din naman siya. Not super duper. Ito guys, yung best friend ko ngayon. As you can see, medyo red and then dry siya here. I asked the nurse and then she said it's normal lang daw. But here, as you can see, very clean. Here lang talaga yung problem kasi nga, I'm currently a mouth breather. So, yung here, nagda-dry siya. So, yun lang naman. And also, my hair is so oily and then nagkaka-pimples na ako here. And ito lang talaga yung activity ko, guys. Humiga. Ito lang talaga yung activity ko and lumabas, kumain, kumuha ng tubig. Yun lang. Yun lang talaga yung activity ko, guys. So, see you tomorrow for another update. Hi guys, welcome to day 6 post-op. So, today, wala naman akong ginawang mga kakaiba. I just ate my snack, yogurt, and banana, and apple. Sorry, it's a mess. But yeah, I'm so excited for tomorrow kasi bukas tatanggalin na yung cast. Makikita nyo, tignan nyo naman. Ready na siyang matanggal. That's... But yeah, ready na siya matanggal, oh. Guys, I'm here sa Bell. Oh my God, I'm sweating na. Kasi ang init. Oh my God, I'm scared. Bilis lang to. Promise. Oh my God, I feel it. Medyo makirot-kirot talaga to, ha? Yung hair ko, maano sa likod ng tenga ko, okay lang ba? And as much as possible, sana nakatali si hair. Kasi madun ang natin ang buhok eh. Okay lang na mag-video? Hi guys! So today is January 19. Almost 2 months na since I had my rhinoplasty kasi magto 2 months ako January 24. So it's 10:30 p.m. Nag-film ako kasi na-push akong mag-film tonight because may nag-comment sa TikTok ko. Nagtatanong na ng update tungkol sa vlog. So, ito na. Tonight, I'll be talking about yung process, yung healing, and also the expenses. I have my iPad here kasi nilista ko na lang para wala akong ma-miss. And also, I have my bare face with me para makikita niyo talaga yung yan. This is my nose right now. Almost 2 months. So, medyo okay na siya. Let's start sa process or kung paano talaga ito nag-start. Nag-message ako ng Bella February 12, 2025 regarding lang nung price range ng rhinoplasty nila. So, hindi na ako nag-reply nun. And then, I messaged again April 20. Nagtanong ako if ano yung vacant slot
under Dr. Renato Pascual. Yan yung una kong piniling doctor because yan yung doctor ni Mika Salamanca. Pero hindi sila nag-reply. And then, nagpa-follow kasi ako ng mga rhinoplasty pages sa Facebook. And then, may nakita ako doon na parang number sa Viber nung isang nurse ni Dr. Nato. Nurse siya sa clinic ni Doc Pascual sa Centuria, Makati, I think. So, nag-message ako around August. Tapos, yung nireply nung nurse sa akin, yung next available schedule is February pa, 2026. So, sabi ko, oh my God, ang tagal pa. Ayoko. Gusto ko this year after kong mag-take ng board exam. So, parang cross out na yon. Maghanap na lang ako ng other doctor or other clinic. And then, around August also, parang yung kapatid ko, pumunta sila ng Belo. Nagpa-facial sila with my mom. Tapos, parang nagtanong-tanong din yung mother ko doon about mga rhinoplasty doctors. Tapos, parang na-mention doon si Dr. Eduardo Yap. Tapos, parang sinabihan ako ng mama, tinawagan ka agad ako ng mama ko, and then she said na, mag-research ka about this doctor, tignan mo if okay yung mga gawa niya. And then, mga natural talaga yung niya, gawa. Anyway, I had my first consultation kay Dr. Yap, August 22. And then, this was like face-to-face kasi timing naman pumunta ako ng Manila. So, also, I had my surgery booked November 24, 2025. So, yung reservation fee ko dito was 20,000. Minus na yan sa ibibigay na amount. Kasi pag yung consultation ko, parang binigyan na din ako ng breakdown kung ano yung babayarin ko. So, minus na yun yung reservation fee. I did my labs November 11 kasi kailangan ibigay doon sa clinic. Parang titignan natin yung doctor and all. And then, I had minention sa akin na mayroong ako cardiopulmo. So, yung cardiopulmo was 5,000. Ito yung pinaka-na-shock talaga ako kasi akala ko test siya. Like, may kakabit sa akin, may like long process or like basta yung hihiga ako tapos may machine and all. Tinanong lang ako ng mga history, family history, ganon. Tapos 5,000. Yun yung process. That's what happened. So, yung mga bawal naman, before surgery to 2 months prior surgery, bawal yung mga oral acne meds. Ito yung mga sinend lang sa akin nung, secretary ba yun? So, 2 weeks prior, 3 weeks prior, bawal yung mga weight loss medications. This is for, in general lang 2 weeks prior, bawal yung mga gluta, collagen, vitamin E, omega-3, niacin, ginkgo biloba, aspirin, and herbal meds. And then, yung day of surgery, bawal yung nail polish, eyelash extension, and jewelry. And on that day, makikita nyo sa video, ako, nail extensions, which was, bawal siya. 3 days before ako nag-surgery, nagpa-nail extensions ako kasi nakalimutan kong bawal. So, parang gumawa na lang ako ng something. Hindi ko to pwedeng takalin kasi may event ako. May event ako the day before ng surgery. Sayang naman. Basta in short, okay naman. Parang pinalagpas na lang, ganon. Tapos also, yung jewelry, yung mga piercings ko kasi hindi pa siya nagsi 6 months nun eh. Ay, hindi pa nga siya 6 months. Basta yung mga piercings ko, medyo mga bago-bago pa yun. Mga 3 months, 2 months, ganon. Change ko siya ng plastic na earring. Bumili ako sa Shopee. 13 pesos lang isang pack na yun. Madami na. Let's talk about nung surgery day. Yung surgery day, parang pinapasuot ka lang ng comfy clothes. So, as you can see, nag-sweater lang ako. Tapos, parang dinala ko din, may malit ako na bag na dala
Tapos nakalagay doon yung medicines ko kasi pina-check ko na din. And then, actually, nag-print din ako ng mga pictures ng ayaw ko. Like, ayaw ko talaga ng ganito. And then, if pwede, ano yung mga gusto ko. So, my surgery was mga 4 to 6 hours yun. And also, after surgery, may free transportation yung Bello anywhere in Metro Manila. So, pag uwi mo, okay na. So, yung healing naman, okay naman yung healing. Parang yung 7 days ko, at first, parang tulo ng tulo yung sipon, yun. If concerned kayo sa pain, as in literally zero pain. As in, mukha lang siyang masakit, pero wala. Like, after surgery until yung pagtanggal, no pain at all. And yung feeling lang niya is parang may parang may nag-pressure sa nose mo. Yun yung feeling niya. Tapos, yun, yung problem ko lang yung runny yung nose ko. So, I drank a lot of water. Tapos, madami ako nakikitang dapat mag-pineapple juice. Bumili ako ng 3 yung malaking pineapple juice ng Del Monte. Tapos, isa lang yung naubos ko. Wala, okay lang. Kahit konti lang yung mga yung drink mo. More on water lang talaga ako. Also, guys, nagmumukha ka, during the healing stage, parang nagmumukha ka talagang chipmunk. Kasi lalaki talaga yung hair. Other than siguro nung madami yung kinain ko, kaya tumaba ako. Nagmukha talaga akong chipmunk kasi syempre swollen pa. So, 7 days, no ligo ako. There are some nagpapasalon, pinapa-cover lang nila hair kasi may tahi yung ear, yung isang ear. Kasi doon kinukuha yung cartilage. Yung sa akin, dito kinuha. Parang makikita nyo, iba na yung shape ng ear ko. Yeah. Kesa this side. See? Kasi this one, wala na siyang basta it's softer. Ano pa ba? Yung healing, hindi pantay. Yan. There are times na yung isang side parang mas swollen. Yung isang side naman parang okay. Pero it's normal, guys. Yung healing, hindi siya talaga totally pantay. Again, yung healing niya, yung fully healed na talaga, it takes 1 to 2 years. So, patience. Next, yung pinaka-importante ng healing is always clean your nose. And huwag matakot mag-clean ng nose. Kasi yung sutures ko was color blue. Sabi sa akin ng nurse, aalis ka dito, color blue yung sutures mo. Pagbalik mo after 7 days, kailangan blue pa rin yan. Kasi there are times daw na may mga patients na hindi maganda yung pag-clean nila. So, nag-discolor na, may mga nasustock pa rin na blood, yun. So, clean talaga ng clean. So, kikita nyo, di ba? No scars. Actually, wala talaga akong scars ngayon. None. So, next is cast removal ko na, December 1. So, yung pagka-remove ng cast ko, parang natakot ako sa sarili ko kasi ang laki niya. Parang, I was like, oh my God, ito na ba yun? But parang malaki siya. Parang hindi maganda yung shape. Papakita ko sa inyo, ha? Ito yung picture nung bago pa lang ako synergery. Like, before yung cast and all. Ito siya. Tapos, nung tinanggal na, ito naman siya. Buong 1 month, hindi ako nakaka-smile. Kasi parang limited lang yung smile ko. Parang ganun. Yung material pala na ginamit here is Gore-Tex. And then yung yung tip ko, yung cartilage. Ito yung matigas pa talaga. So, matigas pa talaga siya na yung pagkatigas niya, parang spread siya around here. Dito sa may columella. Tapos, nung nagsasmile ako, parang dito din matigas. So, parang may resistance na mag-stretch siya. So, parang ganun lang. Pero, feeling ko talaga, nakakatulong yung kasi I love to laugh. Madali akong matawa. And then, mahilig ako mag facial expressions. As you can see naman, madami akong facial expressions. So, feeling ko yung ilong ko parang namumove siya.
Parang, by the way, ito na yung smile ko ngayon. Weird pa ba siya? Ewan ko, feeling ko weird pa rin. I don't know, siguro hindi lang ako sanay. Forever bawal na sa akin is yung contact sports such as boxing, Muay Thai, yung mga ganon. Tapos yung mga needle pricking sa nose. And yung mga skincare na may salicylic acid, may retinol, and hydroquinone. Yun yung mga bawal na forever sa akin. So, let's go down sa expenses naman. So, yung surgery ko, yung feeling ko lang to ha guys, kasi yung sabi nga 205,000 yung price range, yung estimate. Tapos nakikita ko talaga, above 200,000 talaga yung mga binibigay na mga price. Tapos nung pagbigay sa akin after consultation, sabi ko, oh, 200,500 lang. Hindi naman lang, pero 200,000 like close to 200,000. Tapos yung doktor ko, Chinese siya. Tapos nag-Chinese siya sa akin. So feeling ko, nakaintindi naman ako. So parang nag-Chinese kami, very, very light. Pero sabi ko sa kanya na hindi ako siya nakapag-Chinese. So feeling ko, dahil Chinese kami pareho, parang naglasan yung price. Feeling ko lang yun guys ha. Feeling ko lang yun. Again, this will depend sa doctor and sa clinic. There are some clinics and there are some doctors nakikita ko na lower pa than 200,000. Pero yung sa akin, 200,500. Yung medications ko, yung mga medicines na binili ko, 1,525. Next is arnica pellets. Yung arnica pellets, guys, parang tinitake ko siya before yung surgery and after yung surgery para lang maubos yung isang tube. Parang for swelling siya. You can buy it sa Shopee, sa Bello, and sa, tawag ito, yung healthy options, meron din. Sa Bello, tinanong ko, per tube ha, 1,200. Pero yung sa akin, bili ko nun sa Shopee, 432. Which was a legit shop naman. Wala namang nangyari sa akin, so legit siya, siguro. Pero parang dami naman yung bumibili doon, so 432, okay na din. Next is yung nasal spray. Sa Bello, 650 per bottle. Tapos yung sa Shopee na binilhan ko was 500 per bottle. So, I bought 9 na nasal spray, Sterimar nasal spray, 4,500 lahat. And then, yung isang cream na linalagay ko sa scars, yung around here, nung buong 1 month, and then medyo din sa loob nilalagyan ko, and here kasi may tahi din ako dito. Yung Elastons, ito yung picture niya. Hindi mo siya mahanap kahit saan. I don't know kung kahit saan, pero naghanap ako Watsons, Mercury, lahat ng drugstore, hinanap ko siya, and kahit sa Shopee wala akong mahanap. So sabi kasi nung doctor ba yun or yung secretary niya, basta mahanap daw yun sa Korea. Pang ano siya, parang good for collagen and elastin. Basta yun. Basta good for the something siya. So binili ko na lang siya sa Bello, which was 1,400. Very good siya ha. In fairness, makikita niyo naman, wala akong scars. Tapos sinabayan ko siya, by the way, ng tawag dito, Bactroban. Sakto kasi may Bactroban ako dito sa bahay, so hindi na ako gumastos. Pero Bactroban, it's expensive ha. So, since nakalibre na ako doon, kasi meron na dito sa bahay, hindi ko na yun sinama sa expenses. Next is yung labs ko. Dito sa Tacloban, dito ko nagpa-labs. 4,005 pesos. Plus yung cardio pool mo na Q&A lang, 5,000. So, 9,005 pesos. Next is groceries. Mga almost 4,000. Bumili ako ng yogurt, pineapple juice, fruits, potato, carrots, straw. Importante yung straw, guys. Kasi pag-iinom. And then tissue and wipes. Madami-dami yung binili ko noon. Tapos yung wipes, yung bilhin nyo,
is yung, ano tawag dito? Basta yung antibacterial na wipes. Lagay ko na lang dito yung picture. Yan yung ginagamit ko, guys. Until now, instead na toner, yan yung ginagamit ko around my face, especially my nose. Next is yung plastic earrings, 13 pesos. So all in all, guys, yung na-spend ko for my rhinoplasty was 375. So yung overall experience ko, whole journey, masaya siya. Okay naman siya. Actually, kasi nakikita ko, sabi nga, pati din yung doctor actually nagsabi sa akin, wag daw ako titingin sa mirror kasi sometimes you'll feel insecure na ano ba to? Ano ba tong mukha ko? Parang hindi na to tama. Pangit ko. Pero actually, ako, in my case, gusto ko yung tumitingin ako sa mirror kasi nakikita ko na, oh my gosh, ganda na siya. Yun lang. Ewan ko, I'm a positive person kasi sometimes. Pero inaano ko talaga sa mind ko na this is really a long process, long healing stage. So, kailangan think positive ka lagi. Huwag kang makinig sa mga negative around you. Basta yung advice ko na lang sa mga gustong magpagawa is dapat physically, mentally, emotionally, financially ready ka. And gagawin mo to kasi gusto mo, hindi gusto ng iba. Hindi dahil sinabi ng iba nga, what if magpagawa ka ng ito? What if magpagawa ka ng ganito? No. Dapat gusto mo. Like, gusto mo talaga ha, and pag-isipan mo siya. Hindi siya parang, okay, I want this, I'll do this tomorrow. Hindi siya ganon. Parang pag-isipan mo talaga mga 10 times kung sure ka na ba, ready ka na ba, and then also mag-research ka ng tamang doctor for you. Kasi, yun nga, ang daming doctors, and choose a doctor na magiging kampante ka and hindi ka magsisisi and nagustuhan mo yung mga gawa niya. Yun. Kasi iba-iba naman yung tao eh. Iba-iba yung type ng tao ng nose. Advice ko din is try joining mga rhinoplasty pages sa Facebook. Yung isang page doon is Rhinoplasty Diary Manila. Yun. Try joining that. Ang dami doon na iba-ibang doctor, iba-ibang patients, and then nagpo-post sila doon ng reviews and feedback, and you know, they also post their nose, mga before and after nila. Post rhino na advice, follow siguro mga doctor's instructions, yun yung important. Kasi ako, madami actually yung bawal ko. Like, sa buong 1 month after my nose surgery, bawal ako ng seafood. Tapos, after 2 months pa ako pwedeng magpa-facial ulit, like, facial, yun. Tapos, mga after 6 months pa siguro ako pwedeng mag-swimming, ganon. Basta yung mga intervals na mga bawal, ganon. And, protect your nose. Kasi sensitive pa siya eh. Actually, may mga times na nasagi na talaga to ng sister ko and me also. Kasi yung sister ko, actually, yung mga 1 month pa lang, or ay hindi pa yun, wala pang 1 month yun na ganito talaga niya yung nose ko. Pina-check ko, okay naman. And lastly, trust the process. Yun lang. So, yun lang guys. Oh my God, I'm so happy. Again, ipapakita ko sa inyo yung after surgery, and then after cast removal, and then nagpicture ako nung December, and also this January. So, yun lang guys. I hope na-enjoy niyo tong vlog na to, and maging happy kayo para sa akin. Kasi ako, I'm so happy. Gusto mo nang umiyak. Bye guys. This was, oh my God, naiyak na talaga ako. Kasi I'm so happy nga. Ba't naman ganun? Maiyak? Wala lang. Kasi happy nga ako na nagawa ko na siya. And also, with my mom's help. Kasi siya nagbayad. So, thank you, Mom. And see you guys. So, mag-subscribe kayo. So, guys, yun lang. Bye, guys. I hope you enjoyed this vlog. Love you.